Sa Book of Enoch, chapter 91. Pagkatapos maglakbay sa makalangit na kaharian at bumalik sa lupa, si Enoch ay naghahanda para muling iakyat sa langit. Bago siya umalis, tinipon ni Enoch ang kanyang pamilya at ibinahagi sa kanila ang isang nakagugulat na propesiya. Ang pinakamatanda sa kanyang anak ay si Methuselah, ang biblikal na Methuselah. Tinanong ni Methuselah ang kanyang ama, "Enoch, makikita pa ba kita?" At sinabi ni Enoch, "Sinabi sa akin ng mga tagapangalaga ng langit na babalik ako sa planetang ito. Ngunit libu-libong taon na ang lilipas kaya't hindi na tayo muling magkikita." Ang konsepto ng isang divine figure na umalis at bumalik sa Earth ay naging usap-usapan sa halos lahat ng pangunahing relihiyon. Sa tradisyon ng mga Hudyo, inaasahan nila na babalik si Propeta Elias bago ang pagbabalik ng Mesyas at magdadala sa panahong ito ng kapayapaan at katuwiran na naghahatid sa katapusan ng panahon. At sa tradisyong Kristiyano ay ang pagbabalik ni Jesus na para sa mga Kristiyano ay ang Mesyas. At sa tradisyon ng Islam, ito ay alinman sa mga banal na makapangyarihan o si Muhammad ang babalik. Nangangahulugan na ito ay naghahatid sa isang bagong panahon, isang bagong relasyon sa Diyos, isang bagong paraan ng pag-iral sa mundo. Mayroong parte sa banal na kasulatan ng Hindu na kilala bilang Puranas at ito ay nagsasabi tungkol sa ika-10 at huling pagkakatawang tao ng Diyos na si Vishnu na darating sa katapusan ng kasalukuyang ikot ng panahon. Ang propesiyang ito ay pumapatungkol sa messianic figure na nakasakay sa ulap ng langit na sinasamahan ng mga hukbo ng langit. Nagmumungkahi ito sa pinag-uusapan natin na tungkol sa isang uri ng sasakyan o isang craft. Sinasabi ng mga eksperto na ang buong konsepto ng pagbabalik ng mga Diyos na hinihintay natin ay hindi magiging alinman sa mga sinaunang mga saintly figures o sa mga holy figures. Ngunit ang konseptong ito ay pumapatungkol sa mga extraterrestrial. Posible ba na ang pinakasagradong relihiyosong mga teksto ng sangkatauhan ay nagdodokumento ng extraterrestrial na intervention sa Earth? At maaaring ang mga turo ni Enoch ay inilaan upang ihanda ang sangkatauhan para sa araw na tayo ay magigising sa isang bagong realidad. Marahil ay hindi pa tapos ang aklat ni Enoch at kapag naisulat na ang huling kabanata, malalaman natin na hindi ito kwento ng mga anghel kundi ng ating mga alien ancestors. Vatican City, 2019. Habang ipinapamahagi niya ang tinapay, sinabi ni Jesus, "Kunin mo ito at kainin, ito ay ang aking katawan." At habang ipinapasa niya ang alak ay sinabi niyang inumin ito, "Ito ang dugo ng tipan." At mula sa sandaling iyon, sa isang pagkain ay lumawak ang isang ritual, isang seremonya, isang sakramento na paulit-ulit hanggang ngayon sa buong mundo ng milyon-milyong tao. Sa tradisyong Romano-Katoliko, sa panahon ng misa, ang pari ay binibigyang kapangyarihan sa pamamagitan ng mga panalangin na nagpapasigla sa tinapay at alak upang ang mga ito ay mabago o maging transubstantiated sa buhay na presensya ng katawan at dugo ni Kristo. Ang transubstantiasyon ay isa sa mga pinakadakilang misteryo ng simbahang Katoliko. Hinihikayat ang mga Katoliko na maniwala na sa pamamagitan ng himalang ito, ang mga ordinaryong ostya at ordinaryong alak ay naging dugo at katawan ni Jesus. Maaari bang ang ritual na ito ng paghahalintulad ng tinapay at alak bilang katawan at dugo ni Jesus ay may iba pang mga makamundong pinagmulan? Hindi ba't nakakatuwa na mayroon tayong maraming tradisyon sa buong mundo na nagsasabi sa atin na ang dugo ay ang sangkap na nakalaan para sa mga Diyos? Ngayon kailangan nating itanong kung may koneksyon ba ang ritual ng Catholic Mass at ng mga extraterrestrials. Marahil na posibleng sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo, ang mga extraterrestrial ay nagagawang pahabain ang kanilang mga lifespan sa hindi kapanipaniwalang antas. Kaya't nang si Jesus ay nagsalita tungkol sa dugo ng tipan, marahil si Jesus ay nagsasalita sa isang simbolikong paraan na siya ay nagsalita tungkol sa kung paano tayo nasusustain ng alak at tinapay, na ang alak na nagsusustain sa atin ay ang kahanay ng dugo para kay Jesus. Kung ang mga alien na nilalang ay dumarating sa Earth sa loob ng libu-libong taon,
Posible bang umunlad sila sa isang punto kung saan hindi sila pisikal na kumakain ng pagkain tulad ng ginagawa ng mga tao, ngunit nakakakuha ng kabuhayan mula sa ilang mga energetic na sangkap tulad ng dugo? At ang ritual ng komunyon ba ay nagbibigay ng pahiwatig kung paano dapat umunlad ang sangkatauhan upang maging katulad ng mga Diyos? Jerusalem, ang simbahan ng banal na sepulchre. Ayon sa ilang mananaliksik, ang sagradong lugar na ito ay ang lugar kung saan inilibing ang ipinako sa krus na si Jesus. At pagkaraan ng 3 araw ay bumangon mula sa mga patay. At malapit dito, noong 326 AD, na ang mga labi ng isang relic na inaakalang krus ni Jesus ay natuklasan ng isang Romanong empress. Si Empress Helena ay ang ina ng emperador na si Constantine at siya ay nasa maagang pagbabalik loob sa Kristyanismo. Ayon sa alamat, naglakbay siya sa banal na lupain upang makahanap ng maraming simbahan doon. At nang siya ay naroon na, siya ay dinala sa bundok ng Kalbaryo kung saan di umano'y pinatay si Jesus. At sa mga guho ng templong iyon, ay natuklasan niya ang tunay na krus, ang krus kung saan ipinako si Jesus. Nakatagpo siya ng 3 krus. Si Kristo ay napako sa krus kasama ng 2 magnanakaw. Kaya't 3 krus ay maaaring ang tamang artifacts, ngunit upang subukan ang mga ito, nagdala siya ng isang babaeng may nakamamatay na sakit na malapit ng mamatay upang hawakan ang mga krus. Hinawakan niya ang unang 2 krus at hindi nagbago ang kanyang kalagayan. Nang hawakan niya ang 3 krus, ay mahimalang gumaling siya at idineklara ni Helena na iyon ang tunay na krus kung saan namatay si Kristo. Ang tunay na krus na sagrado sa maraming tao at kinokolekta ng mga tao ang mga ito, o pwedeng sabihin na maaaring mayroon silang mga piraso ng krus na ito dahil ito ay nagbibigay daan sa kanila na mas maging mas malapit sa kanilang minamahal, o ang kanilang Panginoon at tagapagligtas ay ibinibigay kung ano ang kanilang nais. Literal na daan-daang mga simbahang Kristiyano ang nagkiklaim sa katotohanan na mayroon silang mga piraso ng aktwal na krus kung saan namatay si Jesus. Tulad ng maraming mga relic o mga piraso ng katawan ng mga santo, ang tunay na krus kung saan ipinako si Jesus ay pinaniniwalaan na mayroong lahat ng uri ng mahimalang kapangyarihan, kabilang ang mga kapangyarihang magpagaling at ang kapangyarihang magkaloob ng kaligtasan. Kaya't kung ikaw ay nakahawak o nagmamay-ari ng isang relic ng krus na ito o piraso ng krus na ito, ang ilan sa kapangyarihang iyon na taglay ni Kristo ay maililipat sa iyo sa pamamagitan ng paghawak. Ito ay isang kamangha-manghang pag-iisip na ang mga relic tulad ng True Cross ay maaaring maglaman ng ilang banal na enerhiya na magpapagaling sa mga tao at marahil ay bubuhayin sila mula sa mga kamatayan. Posible bang mayroong ilang uri ng extraterrestrial artifact na may ilang uri ng kapangyarihan sa mga ito na hindi natin maintindihan? Ang mga fragment ba ng krus ni Jesus tulad ng ibang mga sinaunang bato at relics ay talagang nakagamit ng kakaibang extraterrestrial na enerhiya? Totoo kaya ang mga alamat tungkol sa mahiwagang kapangyarihan ng pagpapagaling? Normal para sa mga tao na gustong magmay-ari kung ito man ay isang piraso ng tela, isang bato, isang follicle ng buhok, upang magkaroon ng isang bagay na may kahulugan sa kanila, isang bagay na maaaring makatulong sa kanila sa kanilang buhay. Matutulungan ba tayo ng mga relics na ito sa paggamit ng makamundong kapangyarihan? Ang mga sinaunang relics ay napakahalaga sa maraming iba't ibang sinaunang kultura hanggang ngayon pagdating sa relihiyon. At ang dahilan nito ay pinaniniwalaan na ang mga ito ay mga access point sa mga hindi makamundong kapaligiran kung saan naninirahan ng mga Diyos, mga espiritu o mga immortal. Santa Barbara, California, February 18, 2020. Nagpunta ang mga eksperto sa Megavision upang makipagkita sa imaging expert na si Ken Boydston. Kamakailan ay naimbento ni Ken ang isang revolusyonaryong uri ng camera na kumukuha ng mga larawan gamit ang teknolohiyang tinatawag na multispectral imaging. Naintriga ang mga eksperto sa implikasyon ng teknolohiyang ito. At sila ay sabik na malaman kung hanggang saan ang magagawa nito
sa pagkuha ng mga nawawalang sipi mula sa Book of Enoch. Ipinaliwanag ni Ken kung ano ang multispectral imaging system na naimbento nito at kung paano ito gumagana. Sinabi niya na ang multispectral ay kumukuha ng maraming mga larawan sa ilalim ng iba't ibang kulay ng liwanag. At ayaw nilang makita ang liwanag na nasa bagay. Ang gusto nilang makita ay ang liwanag na inilalabas ng bagay bilang tugon sa liwanag na tumatama dito. Nakikita ng kamera ang hindi nakikita ng mata ng tao. Hindi ka panipaniwalang nakuha ng kamera ni Ken ang script na nasira na sa paglipas ng panahon. Script na sinadyang i-scrub mula sa mga kasulatan at maging ang script sa loob ng mga scroll na hindi mabubuksan dahil masyadong marupok ang mga ito para hawakan. Marami sa mga scroll na ito ay maaaring libu-libong taong gulang na at tulad ng alam mo, hindi natin basta-basta mabubuksan at basahin ang mga ito dahil masisira ang mga ito katulad ng Dead Sea Scrolls. Upang ipakita ang kapangyarihan ng teknolohiyang ito, ilalapat ni Ken ang spectral imaging sa isang dokumentong nasunog ng husto. Karamihan sa teksto ay ganap na hindi nadidetect sa mata. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, sinunog ng mga Nazi ang napakaraming dokumento. Kaya ngayon ay gusto nilang mabawi ang mga bahagyang nasunog ng mga teksto. Sa bawat oras na kumikislap ang ilaw ay nagkiklik ang shutter ng isang larawan ang nabubuo. Makakakita ka ng kaunting liwanag, ngunit ang kamera ay nakakakita ng maraming liwanag dahil ito ay nasa infrared. Kaya out of the visible light pictures na nakuhanan, pinagsama-sama ito ng computer. Mayroong isang perpektong larawan ng bagay na makikita. Kaya isipin mo na lang kung libo-libong mga pages na ito kung saan wala pang nakakabasa simula nang ang mga ito ay mawasak at ang matagal nang nawawalang kaalaman na inaakalang ganap at lubos ng nawasak ay muling nabuhay sa kapangyarihan ng liwanag. Isang sinaunang propesya ang nagsabi na, tungo sa pagdating ng tinatawag nating pagbubunyag, lahat ng mga lihim na ito, ang mga sinaunang lihim na ito, ay ibabalik sa atin. Hindi natin maintindihan kung paano, ngunit ngayon, ito ay nangyayari na. Paano kung may mga referensya ng mga extraterrestrial na hindi pa natin nakita? Sa ngayon, ay kailangan nating maghintay ng update tungkol sa teknolohiyang ito at kung ano ang mga bagay na malalaman o matutuklasan ng mga eksperto sa mga lumang kasulatan.